Pirmahan mo na ito, Teresa. Huwag mong hintayin na maging bangkay ang anak mo bago ka matutong sumunod. Ang boses ni Doña Amalia ay tila talim ng balisong na humiwa sa gitna ng dumadagundong na kulog at hagupit ng ulan sa labas ng ospital. Sa loob ng marangya at tuyong sasakyan, nakaupo ang matanda na parang isang reyna. Habang sa labas, nakatayo si Teresa na basang-basa. Nanginginig ang buong katawan at yakap-yakap ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Nathaniel. Ang bata ay nangingisay sa taas ng lagnat. Ang mga mata ay tumitirik na at ang bawat hininga nito ay tila isang pagsusumamo para sa buhay. 18 oras na naglalaba si Teresa para lamang may pambili ng gamot. Ang kanyang mga daliri ay sugat-sugat at rumeserba na ng dugo. Ngunit ang lahat ng hirap na yon ay hindi sapat para buksan ang pinto ng ospital na pag-aari ng mga ilustre. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Amalia ang bintana ng kotse. Sapat lamang para ilabas ang isang puting sobre na naglalaman ng mga dokumento ng paghihiwalay. Isang pirma lang at ituturing kong apo ang batang iyan. Dadalhin siya sa loob, gagamutin ng pinakamagaling na doktor. Pero sa sandaling lumapat ang bolpen sa papel, wala ka ng asawa at wala ka ng anak. Maglaho ka sa Maynila at wag na huwag ka nang magpapakita. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang ulan na dumadaloy sa kanyang muka ay humalo sa mainit na luhang. Hindi na niya mapigilan. Tumingin siya sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa malupit na mukha ng kanyang biyenan. Paano nagagawang itaya ng isang lola ang buhay ng sarili nitong dugo para lamang sa dangal ng pamilya? Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang mamahaling telepono ni Doña Amalia. Ang kanyang assistant sa kabilang linya ay sumisigaw sa takot. "Madam, ang helicopter ni Sir Tristan ay bumagsak sa Siargao. Wala pa pong balita kung may nakaligtas." Tila huminto ang mundo ni Teresa. Ang tanging sandigan niya, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay maaaring wala na. Ang sakit ay hindi na lamang nanunuot sa balat, kundi dinudurog na ang kanyang kaluluwa. Ang sobrang hawak ni Amalia ay nilipad ng hangin at lumapag sa putikan, tila isang maruming paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng pait na bumabara rito. Ang lahat ng alaala nila ni Tristan, ang mga pangako sa ilalim ng buwan-buwan, ang bawat haplos na puno ng pag-asa, ay tila tinatangay na rin ng baha. Tumitig siya sa madilim na langit, habang ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang naguguluhang isipan. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang ina para sa pagkakasala ng pagiging mahirap? Sapat na ba ang isang pirma para iligtas ang buhay ng kanyang anak kung ang kapalit nito ay ang pagkamatay ng kanyang sariling kaluluwa? Tumalikod si Doña Amalia at muling isinara ang bintana. Iniwan si Teresa na mag-isa sa gitna ng dilubyo. Bit-bit ang isang naghihingalong bata at isang pusong hindi na alam kung paano muling titibok. Ang amoy ng nagbabagang uling at ang bango ng bagong luto na bibingka ang nagsilbing hudyat ng bawat umaga ni Teresa sa isang maliit na nayon sa Pangasinan. 6 na taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang madilim na anino ng mga ilustre sa Maynila. Ngunit ang bawat guhit sa kanyang mga palad ay tila nakaukit pa rin ang mga alaala ng gabing iyon. Ang ulan, ang putik, at ang malamig na boses ni Doña Amalia. Dahan-dahang inayos ni Teresa ang mga dahon ng saging sa ibabaw ng bilao. Ang bawat kilos niya ay maingat. Tila ba ang bawat kakanin na kanyang ginagawa ay isang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa gitna ng payapang buhay sa probinsya, tanging ang pagmamahal kay Nathaniel ang naging dahilan kung bakit nanatiling nakatayo ang kanyang mga paa sa kabila ng bigat ng nakaraan. "Mama,
Tulungan na po kita." Ang masayang tinig ni Nathaniel ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Napatingin si Teresa sa kanyang anak. Sa bawat pagdaan ng araw, lalong nagiging malinaw ang bakas ni Tristan sa mukha ng bata. Ang hugis ng mga mata, ang matangos na ilong, at ang paraan ng pagngiti nito na tila ba isang direktang kopya ng lalaking pinaniniwalaan niyang wala na sa mundong ito. Ang pinakamasakit na paalala ay ang maliit na balat sa balikat ng bata, isang hugis ng naglalagablab na apoy na eksaktong katulad ng sa kanyang ama. "Wag na, anak. Maligo ka na. At baka mahuli ka sa klase mo." Lambing ni Teresa habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Ang mahalaga sa akin ay mag-aral ka ng mabuti. Iyon lang ang tanging kayamanan na maibibigay ko sa iyo." Isang matandang babae ang lumapit sa kanilang dampa. Bitbit ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na itinuring na siyang ina ni Teresa, simula nang dumating sila sa nayon na walang dala kundi ang basang damit at isang may sakit na sanggol. "Teresa, masyado mong pinapagod ang sarili mo. Magpahinga ka naman kahit sandali," puna ni Aling Nena habang inilalapag ang pagkain sa kanilang kawayang mesa. "Alam kong utang na loob mo sa akin ang pagpapatira dito, pero hindi mo kailangang ubusin ang lakas mo para lang makabayad." Ngumiti ng bahagya si Teresa, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Hindi po ito pagod, Aling Nena. Ito po ang buhay ko. Hanggat nakikita kong busog si Nathaniel at may pangarap siya, hindi ko nararamdaman ang hirap." Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may isang lihim na nananatiling nakabaon sa ilalim ng kanyang dibdib. Buwan-buwan, sa loob ng 6 na taon, lihim na nagpapadala si Teresa ng maliit na halaga sa isang lumang hilingan sa Maynila. Umaasang makakarating ito sa pamilya ilustre, hindi dahil sa gusto niyang bumalik, kundi bilang simbolo ng pagbabalik sa bawat sentimo ng pera ng pagkahiya na ibinato sa kanya noon. Hindi niya alam na ang bawat sulat at pera ay nilalamon lamang ng apoy sa ilalim ng utos ng kanyang dating biyenan. Ang katahimikan ng nayon ay biglang nabulabog nang marinig ang tunog ng mga malalakas na makina ng sasakyan na dumaraan sa mabatong daan. Isang mahabang hilera ng mga itim na SUV ang huminto sa tapat ng sapa, hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Ang alikabok na nilikha ng mga gulong ay tila isang babala ng paparating na bagyo sa gitna ng sikat ng araw. Lumabas mula sa isa sa mga sasakyan ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling barong at may dalang aura ng kapangyarihan at puot. Ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo habang pinagmamasdan ang paligid ng iyong lupain na balak nilang tayuan ng isang marangyang resort. Nabitawan ni Teresa ang hawak niyang sandok. Ang kanyang hininga ay tila nabilanggo sa kanyang lalamunan nang makita ang pamilyar na bulto ng lalaking matagal na niyang ipinagluksa. Ang lalaking akala niya ay kinuha na ng langit. Ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Buhay, ngunit ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay pinalitan na ng isang madilim na galit na handang sumunog sa lahat ng kanyang itinayo. "Mama, sino po sila?" tanong ni Nathaniel habang humahawak sa laylayan ng duster ni Teresa. Hindi nakasagot si Teresa. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila nakikipagkarera sa panganib na muling kumatok sa kanyang pinto. "Ito na pala ang amoy ng perang ninakaw mo sa pamilya ko, Teresa. Amoy usok, amoy pawis, at amoy kahirapan." Ang boses ni Tristan ay hindi na ang boses na nagpapatulog kay Teresa noon sa pamamagitan ng mga harana at matatamis na salita. Ngayon, ang boses na yon ay tila isang malamig na hanging galing sa libingan. Walang init, walang buhay, at puno ng puot. Nakatayo siya sa gitna ng mabatong daan, ang kanyang mamahaling sapatos ay nadudumihan ng alikabok ng nayon, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako sa nanginig na anyo ng kanyang asawa.
Si Teresa ay tila naging estatwa sa kinatatayuan. Ang bibingka na hawak niya ay nahulog sa lupa. Ang mainit na kakanin ay humalo sa dumi. Tila ba sumisimbolo sa kanyang buhay na muling niyurakan ng pagdating ng mga ilustre. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay masiglang nag-aayos ng paninda, ngayon ay pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang maruming apron dahil sa tindi ng panginginig. Tristan, ang tanging pangalan na lumabas sa kanyang tuyong labi. Isang bulong na tila humihingi ng tawad sa mga bituin. Huwag mong banggitin ang pangalan ko na parang may karapatan ka pa. Pagputol ni Tristan. Humakbang siya ng malapit. Sapat na para maramdaman ni Teresa ang bango ng kanyang mamahaling pabango na muling nanggising sa mga alaala ng kanilang nakaraan. Ang kanilang kasal, ang kanilang unang gabi, at ang pangakong hanggang kamatayan. 6 na taon. 6 na taon kong pinaniwalaan na namatay ka, kasama ng konsensya mo pagkatapos mong tangay ng pera ni Mama habang ako ay nag-aagaw buhay sa ospital. Gusto ni Teresa na sumigaw, na sabihing wala siyang kinuha, na siya ang biktima ng kalupitan ni Doña Amalia. Ngunit ang bawat salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag ang lahat kung ang lalaking nasa harap niya ay tila bulag na sa katotohanan? Sa likuran ni Teresa, sumilip ang maliit na ulo ni Nathaniel. Ang bata ay takot na takot. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa binti ng kanyang ina. Mama, sino po siya? Bakit po siya galit? Nang dumapo ang tingin ni Tristan sa bata, tila may isang kislap ng gulat na dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng panibagong bugso ng galit. At sino ito? Ang anak mo? Sa lalaking ipinalit mo sa akin? Tristan, hindi yan totoo. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha ng pag-alipusta. Huwag mong idamay ang anak ko sa galit mo sa akin. Anak mo o anak natin? Ang tanong ni Tristan ay tila isang bitag. Ngunit bago pa makasagot si Teresa, isang malakas na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw. Ang mga tauhan ni Tristan ay nagsimula nang itulak ang maliit na dampa at tindahan ni Teresa para bigyang daan ang mga kagamitan sa pagsusukat ng lupa. Ang tunog ng mga nababasag na palayok at mga kahoy na nagigiba ay tila tunog ng bawat bahagi ng puso ni Teresa na muling dinudurog. Itigil niyo yan! Iyan lang ang tanging hanap buhay namin. Sigaw ni Teresa habang sinusubukang harangan ng mga lalaki. Ngunit isang marahas na kamay ang humawak sa kanyang balikat para itabi siya. Hindi gumalaw si Tristan. Pinanood niya ang bawat pagwasak sa munting mundo ni Teresa nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Ang lahat ng nakatayo sa lupang ito ay pag-aari na ng kumpanya ko, Teresa. At gaya ng ginawa mo sa akin noon, kukunin ko ang lahat sa iyo hanggang sa wala nang matira, kahit ang dangal mo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na binuhat ni Teresa si Nathaniel para ilayo sa mga bumabagsak na gamit. Ngunit sa pagmamadali niya, nahawi ang damit sa balikat ng bata, dahilan para malantad ang isang maliit na marka, isang balat na hugis ng naglalagablab na apoy. Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Ang kanyang hininga ay tila napatid habang nakatitig sa markang yon, ang eksaktong marka na nasa sarili niyang balikat. Nathaniel! Takbo! Sigaw ni Teresa habang pilit na humaharap sa mga tauhan ni Tristan. Hindi namamalaya na ang sikretong 6 na taon niyang itinago ay nabunyag na sa loob ng isang saglit job. Hindi ito maaari. Ang markang yun, hindi yun maaaring maging isang malupit na biro ng tadhana na natiling nakatitig si Tristan sa balikat ni Nathaniel habang ang paligid ay tila nabalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Ang ingay ng mga nagtatrabahong tauhan at ang tunog ng mga nababasag na gamit sa likuran ay naging malabo sa kanyang pandinig. Sa kanyang isipan, tanging ang imahe ng naglalagablab na apoy sa balat ng bata ang naging malinaw. Ang markang 6 na henerasyon ng dinadala ng mga kalalakihan sa pamilya ilustre.
Ang markang meron din siya na nakatago sa ilalim ng kanyang mamahaling barong. Teresa, tingnan mo ako. Ang boses ni Tristan ay gumaralgal. Nawala ang talim ng kanyang puot at napalitan ng isang nakapanunuring alinlangan. Sino ang ama ng batang ito? Sabihin mo ang totoo. Agad na hinila ni Teresa ang damit ni Nathaniel para takpan ang balat nito. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pag-aalala. Wala kang pakialam kung sino ang ama niya. Wala kang karapatang magtanong pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa amin. Huwag mo akong gamitan ng ganyang tono. Muling bumalik ang tigas sa mukha ni Tristan, bagaman sa loob niya ay may isang malaking bitak na nagsisimulang lumaki. Ang markang iyon, hindi iyan nagkataon lang. 6 na taon, Teresa. 6 na taon mong ipinagkait sa akin ang katotohanan? Humakbang si Tristan na palapit. Ngunit mabilis na humarang si Teresa. Ang kanyang buong katawan ay naging kalasag para sa kanyang anak. Sa harap ng makapangyarihang bilyonaryo, ang payat at pagod na katawan ni Teresa ay tila isang matibay na pader na hindi matitibag ng kahit anong yaman. Katotohanan? Tumawa si Teresa ng may halong pait. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dusa. Aling katotohanan ang gusto mong marinig, Tristan? Ang katotohanan na itinapon niyo kami na parang basura sa gitna ng ulan? O ang katotohanan na mas pinili mong maniwala sa mga kwento ng nanay mo kaysa sa babaeng nangakong mamahalin ka habang buhay? Napatigil si Tristan. Sa kanyang gunita, biglang bumalik ang boses ni Doña Amalia noong gabi ng kanyang aksidente. Tristan, anak, iniwan ka na niya. Kinuha niya ang pera at sumama sa ibang lalaki habang ikaw ay halos mamatay na. Huwag mo nang hanapin ang babaeng yon. Wala siyang puso. Tiningnan ni Tristan ang paligid. Ang dampa na butas-butas ang bubong. Ang mga kagamitang luma at sira-sira. Ang mga kamay ni Teresa na puno ng kalyo sa paggawa ng kakanin. Kung totoo ngang tinangay ni Teresa ang milyon-milyong piso ng mga ilustre, bakit siya nakatira sa ganitong karalitaan? Bakit ang kanyang anak ay mukhang hindi pa nakakatikim ng kahit anong karangyaan? Isang malaking tanong ang nagsimulang bumagabag sa kanyang dibdib. Isang buto ng pagdududa na unti-unting sumisibol sa gitna ng kanyang galit. Ngunit ang kanyang pride, ang kanyang utang na loob sa kanyang ina na nagligtas sa kanya, ang pumipigil sa kanya na tanggapin ang posibilidad na siya ang nagkamali. Hindi. Baka nagkataon lang ang markang iyan. Bulong ni Tristan sa sarili. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bata. Dahan-dahang lumabas si Nathaniel mula sa likod ng kanyang ina. Ang bata, sa kabila ng takot, ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Tristan. May kung anong koneksyon ang tila dumaloy sa pagitan nila. Isang hindi maipaliwanag na kuryente ng dugo na tumatawag sa isa't isa. Sino po kayo? Tanong ni Nathaniel sa isang malambing at inosenteng boses. Bakit po kayo umiiyak? Hindi na malaya ni Tristan na may isang butil ng luha na palang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan at tumalikod. Hindi kakayanin ang titig ng batang kamukhang kamukha niya. Teresa, hindi pa tayo tapos, sabi ni Tristan nang hindi lumingon. Kung sa'yo ang batang ito, patutunayan ko. At kung magsinungaling ka sa akin, sisiguraduhin kong wala ka nang mapagtataguan sa mundong ito. Sumakay si Tristan sa kanyang SUV at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Iniwan ang isang makapal na usok at alikabok na tila sumisimbolo sa gulo na kanyang idinulot. Naiwan si Teresa na yakap-yakap si Nathaniel. Ang kanyang puso ay puno ng kaba dahil alam niyang ang tahimik nilang buhay ay tuluyan ng gumuho. Ang pagtitiwala ay parang isang mamahaling florera, Tristan. Kapag nabasag na, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may bakas ng lamat. Nakaupo si Doña Amalia sa kanyang marangyang upuan na gawa sa inukit na nara, habang ang liwanag ng dapit hapon ay tumatagos sa mga bintanang kristal ng kanilang mansyon sa Maynila.
Hawak niya ang isang kulay gintong rosaryo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga butil nito. Tila ba ang bawat dasal ay isang baluti laban sa katotohanan. Sa harap niya, nakatayo si Tristan, bakas ang pagod at kalituhan sa kanyang mukha matapos ang mabilis na pagbiyahe pabalik mula sa Pangasinan. "Ma, nakita ko siya." Ang boses ni Tristan ay mababa, puno ng mga katanungang hindi pa niya kayang bigkasin ng buo. "Nakita ko si Teresa at may kasama siyang bata. Isang bata na may markang katulad ng sakin. Napatigil ang pag-ikot ng rosaryo sa mga kamay ni Amalia. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagtiktak ng antigong orasan sa dingding na tila isang babala. Ngunit sa halip na magulat, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Isang buntong hiningang puno ng kunwaring pag-aalala at pait. "Yun na nga ba ang sinasabi ko, anak?" Wika ni Amalia habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit kay Tristan. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Ang kanyang haplos ay tila malambot na seda, ngunit may talim ng bakal. Gagamitin at gagamitin niya ang lahat para makuha ang loob mo. Alam niyang ang markang yan, ang tanging paraan para makapasok siyang muli sa buhay natin. Huwag kang magpaloko sa nakikita mo, Tristan. Ang mga mapagsamantalang tao ay handang gumawa ng kahit anong senaryo, kahit pag gumamit ng bata para lang sa pera. Pero ma, nakita ko kung paano sila mamuhay. Pagpupumilit ni Tristan, ang kanyang isipan ay pilit na inaalala ang butas-butas na bubong ng dampa ni Teresa. Wala silang kahit ano. Kung totoo ngang tinangay niya ang pera natin noon, bakit siya naghihirap sa probinsya? Dito na nagsimula ang laso ng bulong ni Amalia. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang katawan ay tila ng hina. "Ah, ang puso ko, Tristan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kong isugal ang sarili kong kalusugan para bantayan ka nung aksidente mo, heto ka ngayon, pinagdududahan ng sarili mong ina para sa isang babaeng nang iwan sa'yo noong oras na kailangan mo siya." Agad na inakay ni Tristan ang kanyang ina paupo. Ang kanyang pakiramdam ng utang na loob ay muling nanaig. Ang imahe ng kanyang ina na umiiyak sa tabi ng kanyang kama noong siya ay comatose ay muling bumalik. Isang alaala na maingat na itinanim ni Amalia sa kanyang isipan sa loob ng 6 na taon. "Pasensya na, ma. Hindi ko layuning saktan ka," bulong ni Tristan. Ang kanyang determinasyong hanapin ang katotohanan ay unti-unting nalulusaw sa ilalim ng manipulasyon ng kanyang ina. "Anak, tandaan mo ang ginawa niya," patuloy ni Amalia. Ang kanyang boses ay tila isang oyayi ng panlilinlang. "Iniwan ka niya dahil akala niya ay hindi ka nagigising. Kinuha niya ang tseke na ibinigay ko para sa pagpapagamot mo at ginamit niya iyon para magtago. Ngayon, siguro ay naubos na niya ang pera, kaya bumalik siya para muling humuthot. Iyang markang sinasabi mo, baka isang mahusay na tattoo lang yan o baka gawa-gawa lang ng isang desperadang ina." Nang lumabas si Tristan sa silid para kumuha ng gamot, ang nanghihinang anyo ni Amalia ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at puno ng puot. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nagdial ng isang numero. "Hanapin mo ang record ng batang iyon sa Pangasinan." Utos niya sa kanyang tauhan. Sa kabilang linya, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng sakit. At ang dokumentong pinirmahan niya 6 na taon na ang nakakalipas sa ospital. Siguraduhin mong hindi iyon kailanman makikita ni Tristan. Kung kailangang sunugin ang buong nayon para lang manahimik ang babaeng yon, gawin mo. Sa labas, ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, tila nakikiramay sa katotohanang unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Ang dugo ay hindi marunong magsinungaling, kahit pabalutin ito ng 1,000 sapot ng madidilim na salita.
Ito ang tanging kaisipang nagtutulak kay Tristan habang muli siyang nagmamaneho pabalik sa Pangasinan sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Hindi siya pinatutulog ng mga tanong. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na pagkatok sa pinto ng katotohanan na pilit ipinipinid ng kanyang ina. Sa kabila ng lason na ibinuhos ni Doña Amalia sa kanyang isipan, ang mukha ni Nathaniel, ang inosenteng titig nito at ang pamilyar na marka sa balikat ay tila isang magnetong humihila sa kanya pabalik. Narating ni Tristan ang maliit na dampa ni Teresa ng madaling araw. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, tanging ang huni ng mga kuliglig sa damuhan ang maririnig. Pinanood niya mula sa malayo ang malamlam na liwanag ng gasera sa loob ng kubo. Doon, nakita niya si Teresa na abala pa rin sa pag-aayos ng mga dahon ng saging. Ang kanyang likod ay bahagyang nakakuba sa pagod. Ngunit ang bawat kilos ay puno ng dedikasyon. Naghintay si Tristan hanggang sa makatulog si Teresa sa tabi ng kanyang anak sa kawayang papag. Gamit ang kanyang katayuan, nagawa niyang pakiusapan ang isang lokal na doktor. Nasamahan siya sa isang mabilis na inspeksyon sa ilalim ng katwirang kailangan ng medical clearance para sa mga nakatira sa lupain ng proyekto. Dahan-dahan silang pumasok sa dampa. Ang amoy ng kahoy at lumang tela ay sumalubong sa kanya. Isang amoy ng kahirapan na tila sumasampal sa kanyang konsensya. Nang makalapit siya sa natutulog na si Nathaniel, naramdaman ni Tristan ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang hininga ay mahinahon at malinis. "Patawad," bulong niya sa hangin. Bago mabilis na lumabas ng dampa, iiwan ang mag-ina na walang kamalay-malay sa nangyari. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng paghihintay. Bumalik si Tristan sa Maynila, ngunit ang kanyang diwa ay naiwan sa Pangasinan. Hindi siya makakain, hindi siya makatrabaho. Ang bawat tawag mula sa laboratorio ay tila isang hatol ng kamatayan o muling pagkabuhay. Sa kanyang opisina, tinitingnan niya ang larawan ni Teresa noong sila ay bago pa lamang magkasal. Ang kanyang mga mata ay puno ng bituin at pangarap. Paano nauwi ang lahat sa ganito? Isang hapon, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa labas ng kanyang gusali, pumasok ang kanyang sekretary bitbit ang isang selyadong sobre. Ang puting papel ay tila nagliliyab sa paningin ni Tristan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunit ang gilid nito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap sa gitna ng mga teknikal na salita, hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa pinakaibabang bahagi ng dokumento. 79.9%. Positive. Ang papel ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay, tila isang dahon na nalagas sa gitna ng unos. Ang bawat kasinungalingan ni Doña Amalia sa loob ng 6 na taon ay gumuho sa isang saglit. Ang bawat sipa at saktong ibinigay niya kay Teresa nitong mga nakaraang araw ay bumalik sa kanya bilang isang matinding hagupit sa kanyang puso. Si Nathaniel ay anak niya. Ang batang itinuring niyang bunga ng pagtataksil ay sarili niyang dugo. At ang babaeng sinira niya ang hanapbuhay at dinungisan ng dangal ay ang ina ng kanyang anak na nagtiis ng 6 na taon sa hirap ng mag-isa. Isang malakas na kulog ang gumitla sa buong silid, kasabay ng pagsabog ng emosyon sa dibdib ni Tristan. Hindi na niya mapigilan ang pag-agos ng luha. Ang kanyang pagsisisi ay tila isang malalim na balon na walang katapusan. "Anak ko siya, Teresa. Anak ko si Nathaniel." Ang boses ni Tristan ay hindi na naglalaman ng kapangyarihan ng isang bilyonaryo. Ito ay boses ng isang lalaking naglalakad sa gitna ng sarili niyang guho. Muli siyang bumalik sa Pangasinan. Sa ilalim ng isang malakas na bagyo, ang hangin ay humahampas sa mga dingding na sasa ng dampa ni Teresa. Tila ba nakikipagsabayan sa ingay ng katotohanang sumasabog sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na sala, basang-basa ng ulan, habang hawak ang gusot-gusot na resulta ng DNA test.
Si Teresa, na noon ay nagpapatulog kay Nathaniel, ay mabilis na tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa gulat, kundi sa isang matinding pagkamuhi na 6 na taon niyang inalagaan. Iniharang niya ang kanyang katawan sa pinto ng silid kung nasaan ang bata. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ngayong alam mo na ang totoo, ano ang balak mo? Ang tanong ni Teresa ay tila isang hagupit ng latigo. Gusto mo na naman bang kunin ang lahat sa akin? Hindi pa ba sapat na sinira mo ang tindahan ko? Hindi pa ba sapat na pinahiya mo ako sa harap ng lahat? Ngayong napatunayan mong dugo mo siya, ituturing mo na ba kaming tao? Patawarin mo ako, Teresa. Hindi ko alam. Pagsusuma mo ni Tristan, humahakbang siya palapit. Ngunit bawat galaw niya ay tinatapatan ni Teresa ng isang hakbang pabalik. Tila ba ang presensya niya ay isang lason na hindi dapat lumapit. Hindi mo alam dahil mas pinili mong hindi alamin. Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at luha. Mas pinili mong maniwala sa marangyang kasinungalingan ng ina mo kaysa sa hirap na dinanas ko. Alam mo ba kung ilang gabi kaming hindi kumain para lang may pambili ng nebulizer ang anak mo? Alam mo ba ang pakiramdam na makita ang anak mo na naghihingalo habang ang pamilya mo ay nagpapakasasa sa yaman? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Nathaniel. Suot ang kanyang kupasing damit. Ang mga mata ay namumula sa antok at takot. Ang ingay ng pagtatalo at ang dagundong ng kulog sa labas ay gumising sa kanyang inosenteng diwa. Nang makita niya ang lalaking nagpaiyak sa kanyang ina noong nakaraang araw, mabilis siyang tumakbo patungo kay Teresa. Mama, bakit po siya narito? Pinapaiyak ka po ba niya ulit? Ang boses ng bata ay puno ng proteksyon. Isang maliit na bayani sa gitna ng kaguluhan. Sinubukan ni Tristan na lumuhod para mapantayan ang tingin ng bata. Ang kanyang puso ay parang pinipigas sa sakit. Nathaniel, ako ito. Ako ang papa mo. Ngunit sa halip na yakap, isang marahas na pagtulak ang tinanggap ni Tristan mula sa maliliit na kamay ng bata. Hindi! Hindi ikaw ang papa ko. Ang papa ko ay nasa langit na at binabantayan kami. Masama kang tao. Sinira mo ang mga bibingka ni Mama. Ang bawat salita ni Nathaniel ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Tristan. Ang pagtanggi ng sarili niyang anak ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa buhay. Tumingin si Tristan kay Teresa. Nagbabakasaling may makitang kahit katiting na awa, ngunit tanging ang malamig na pader ng puot ang sumalubong sa kanya. Umalis ka na, Tristan. Ang utos ni Teresa ay pinal at walang alinlangan. Mayaman ka, makapangyarihan ka, pero sa bahay na ito, wala kang puwang. Ang dugong nananalaytay sa anak ko ay dugo ko. Dugo ng isang inang hindi siya iniwan. Ang apelyidong ilustre ay walang silbi sa amin. Isang malakas na kidlat ang nagliwanag sa buong paligid, kasabay ng muling pagbuhos ng mas malakas na ulan. Lumabas si Tristan ng dampa. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, habang ang tunog ng pagsasara ng pinto sa kanyang likuran ay tila ang huling tunog ng pag-asang muli silang maging isang pamilya. Sa loob ng dampa, napaupo si Teresa sa sahig at niyakap ng mahigpit si Nathaniel. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa takot na ang bagyong ito ay simula pa lamang ng mas malaking laban para sa kanyang anak. Diyos ko, Tristan, akala ko ba ay matalino ka? Huwag mong hayaang lunurin ka ng babaeng yan sa mga pekeng luha niya bago mo ma-realize na ginagayuma ka lang niya. Ang tinig ni Doña Amalia ay umalingaw sa loob ng maliit na dampa ni Teresa. Isang tunog na tila hindi nababagay sa payak na dingding na sasa. Dumating ang matanda na parang isang bagyo. Ang kanyang mamahaling bestida ay maingat na nakataas para hindi madikitan ng dumi ng nayon. Ngunit ang kanyang mukha ay punong-puno ng kunwaring pait.
at pag-aalala. Sa likuran niya, ilang mga lalaking nakauniporme ng pulis at mga tauhan mula sa Department of Social Welfare ang nakatayo. Tila mga aninong nagbabadyang kumuha ng liwanag. Napatayo si Tristan. Ang kanyang isipan ay kasalukuyan pang naglalakbay sa gitna ng pagsisisi at pagkalito. Ma, anong ginagawa niyo rito? Sinabi ko na sa inyo, anak ko si Nathaniel. Ang DNA test. Ang DNA test na yan ay maaaring bayaran, Tristan. Putol ni Amalia habang inilalabas ang isang panyo para punasan ang mga matang wala namang luha. Ginamit niya ang konting perang natira sa kanya para suhulan ang doktor. At tingnan mo ang paligid mo, anak. Sa tingin mo ba ay ligtas ang isang batang ilustre sa ganitong karumihan? Ang babaeng ito ay desperada. Gagamitin niya ang bata para tustusan ang kanyang mga bisyo at ang kanyang sakit. Anong sakit ang sinasabi mo? Ang boses ni Teresa ay gumaralgal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap kay Nathaniel na kasalukuyang nanginginig sa takot sa kanyang likuran. Dahan-dahang inilapag ni Amalia ang isang makapal na folder sa harap ni Tristan. Ang mga dokumento ay may tatak ng isang psychiatric hospital sa Maynila at ang bigat nito ay tila agad nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Heto ang gusto mong malaman, Tristan, malamig niyang sabi. Pagkatapos ng lahat ng nangyari noon, dumaan siya sa matinding emosyonal na paghihirap. May mga rekord ng paggamot at mga panahong kinailangan niyang bantayan para sa sarili niyang kaligtasan. Tahimik na napatingin si Tristan sa folder habang patuloy si Amalia. Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Dagdag niya. Pero may mga panahon na hindi siya naging maayos at matatag. Kaya kailangan mong pag-isipan kung handa ba siyang harapin ang responsibilidad bilang magulang habang dala pa rin ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Nanatiling tahimik ang silid matapos ang mga salitang iyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ang isang taong minsang nasaktan ng husto ay ngayon ginagamit ang kanyang mga pinakamahihinang sandali bilang sandata laban sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Kasinungalingan, wala akong sakit. Tristan, huwag kang maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang niya ang mga papel na yan. Ngunit ang gaslighting ni Amalia ay tila isang sining na perpekto ang bawat detalye. Lumapit ang matanda kay Teresa. Ang kanyang boses ay naging malambing ngunit nakapaninindig balahibo. Teresa, iha, alam naming nahihirapan ka. Ang pagtira mo dito sa gitna ng kawalan, ang pakikipag-usap mo sa sarili mo sa gabi, kailangan mo ng tulong. Huwag mo nang idamay ang bata sa iyong paghihirap. Hindi totoo yan. Nanginginig na sabi ni Teresa habang pilit ipinagtatanggol ang sarili. Ngunit dahil sa matinding pagod, takot at emosyon na matagal na niyang kinikimkim, hirap siyang pakalmahin ang kanyang boses at paghinga. Napaatras siya habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa, pilit binubuo ang sarili sa gitna ng mabibigat na tingin na nakatuon sa kanya. Ang kanyang panginginig at pagkalito ay lalo lamang nagpalalim sa tensyon ng sitwasyon. Dahilan? Upang mas maging mahirap para sa kanya na maipaliwanag ang kanyang panig ng maayos. Ngunit sa likod ng kanyang desperasyon ay malinaw ang isang bagay. Hindi siya galit dahil sa mga dokumento lamang, kundi dahil pakiramdam niya ay muling ginagamit laban sa kanya ang pinakamahihirap na yugto ng kanyang buhay. Nagkatinginan ang mga kinatawan ng social services bago maingat na lumapit. Maingat at kalmado nilang ipinaliwanag na kailangan munang dalhin ang bata sa pansamantalang pangangalaga habang sinusuri ang sitwasyon at tinitiyak ang kapakanan ng lahat ng sangkot. Hindi pakiusap, huwag ninyong ilayo ang anak ko. Umiiyak na, sabi ni Teresa habang mahigpit niyang yakap si Nathaniel. Halos mawalan siya ng lakas habang pilit inuunawa ang nangyayari. Naging mabigat ang buong paligid sa tunog ng kanyang pagmamakaawa
at sayak ng bata na naguguluhan sa tensyon sa loob ng silid. Maingat siyang kinausap ng mga social worker, sinisikap na pakalmahin siya habang tinitiyak na magiging ligtas at maayos ang kalagayan ni Nathaniel habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ngunit para kay Teresa, ang bawat segundo ng pagkakahiwalay sa kanyang anak ay tila unti-unting pagguho ng natitira niyang lakas at pag-asa. "Mama, ayoko po." Umiiyak na tawag ni Nathaniel habang mahigpit na nakakapit kay Teresa. Ang kanyang pagkalito at takot ay lalong nagpabigat sa emosyon sa loob ng silid. Napahagulhulol si Teresa habang pilit pinapakalma ang anak. Paulit-ulit siyang nagsasabing mahal niya ito at hindi niya ito pababayaan. Sinubukan ni Tristan na lumapit upang tumulong at kausapin ang mga awtoridad, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Amalia sa braso. "Tristan, kailangan nating isipin kung ano ang pinakamainam para sa bata habang inaayos ang sitwasyon." Mariin ngunit kontroladong sabi niya. "Hindi ito panahon para magpadala sa emosyon. Hayaan nating dumaan sa tamang proseso ang lahat." Napatigil si Tristan, hati sa pagitan ng pag-aalala kay Nathaniel at ng pagnanais na maintindihan ang kabuuan ng nangyayari. Samantala, sa gitna ng luha at tensyon, pakiramdam ni Teresa ay unti-unting nawawala sa kanya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang malakas na tunog ng sirena mula sa sasakyan ng mga awtoridad ay unti-unting naglaho habang papalayo ito mula sa nayon. Kasabay nito ay ang mabigat na katahimikang naiwan sa paligid na tila mas masakit pa kaysa sa anumang sigawan o pagtatalo. Naiwan si Teresa na nakaluhod sa basang lupa, halos wala ng lakas habang pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan na lulan si Nathaniel. Nanginginig ang kanyang mga kamay at tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Sa gitna ng ulan at putik, pakiramdam niya ay wala nang natira, kundi ang sakit ng pagkakahiwalay at ang desperasyong marinig at maunawaan ang kanyang panig. Ngunit kahit wasak ang kanyang puso, nanatili sa kanya ang isang tahimik na pagnanais na balang araw ay magkaroon din siya ng pagkakataong maituwid ang lahat at muling maipakita na ang pagmamahal niya sa kanyang anak ay totoo at hindi kailanman nawala. Napanood ni Tristan ang lahat. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng pagdududa sa katotohanan at ang pilit na pagprotekta ng kanyang ina. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang huling tingin ni Nathaniel sa kanya, isang tingin ng matinding takot at pagtataksil, ay tila isang sumpa na hindi na niya matatakasan. Tumalikod si Amalia. Ang isang lihim ng ngiti ay sandaling gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang nagluluksang ina. Ang lason ay naisaboy na at ang katarungan ay tila isang pangarap na muling nalunod sa gitna ng kapangyarihan. Ang pinakamasakit na tunog sa mundo ay hindi ang malakas na sigaw ng galit, kundi ang nakabibinging katahimikan ng isang inang inalisan ng dahilan para mabuhay. Sa loob ng isang malamig at madilim na silid sa pasilidad ng munisipyo, nakaupo si Teresa sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga pisngi ay tuyo na sa dami ng luhang dumaloy, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili. Tila ba sinusubukang huwag magsabog ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malupit na paalala ng huling yakap ni Nathaniel. Ang init ng balat ng kanyang anak na unti-unting lumalamig sa kanyang alaala. "Teresa, naririnig mo ba ako?" Isang banayad na boses ang pumunit sa katahimikan. Sa harap ng rehas, nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at determinasyon. 6 na taon na ang nakalilipas, si Teresa ang nagligtas sa karera ni Mateo nang ibigay nito ang isang mahalagang dokumento laban sa isang korusyon sa kumpanya ng mga ilustre.
kahit na alam niyang maaari itong ikagalit ni Doña Amalia. Attorney, kinuha nila ang anak ko. Ang boses ni Teresa ay tila isang kalansing ng basag na kristal. Ginamit nila ang kapangyarihan nila para gawin akong baliw sa harap ng batas. Hindi kita pababayaan, Teresa. Utang ko sa iyo ang buhay ko noon. At ngayon, ibabalik ko ang lahat ng tulong na yon. Wika ni Mateo habang inilalapit ang kanyang kamay sa rehas. Alam kong hindi ka baliw. Nakita ko ang mga papeles na ipinakita ni Doña Amalia. Masyadong perpekto ang pagkagawa at iyon ang naging pagkakamali nila. Walang psychiatric report ang natatapos sa loob ng isang gabi ng walang butas. Habang naghahanap ng pag-asa si Teresa sa piling ng kanyang abogado, si Tristan naman ay tila isang ligaw na kaluluwa sa loob ng kanilang marangyang mansyon sa Maynila. Dinala ni Doña Amalia si Nathaniel sa isang hiwalay na kwarto, pinalilibutan ng mga mamahaling laruan na hindi man lang tinitingnan ng bata. Ang bawat hagulgol ni Nathaniel sa kabilang silid ay tila isang latigo na humahampas sa konsensya ni Tristan. Hindi makatulog si Tristan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng mga lihim na pilit itinatago ng mga dingding. Sa kanyang paglalakad, napadpad siya sa lumang silid-aklatan ng kanyang ina. Isang kakaibang amoy ng sunog na papel ang humahalimuyak mula sa isang maliit na fireplace sa sulok. Dahan-dahang lumapit si Tristan. Sa gitna ng mga abo, may isang kahon na hindi tuluyang natupok ng apoy. Gamit ang isang bakal, hinukay niya ang laman nito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok. Nang mabilis nang makita ang mga pamilyar na sobre, mga sobreng may sulat kamay ni Teresa, na may petsa mula pa noong unang taon ng kanyang pagkawala. Binuksan ni Tristan ang isa sa mga sobreng bahagyang naligtas sa apoy. Sa loob nito ay may maliliit na halaga ng pera. Mga lukot-lukot na 20 at 50 pesos at isang maikling liham. Tristan, kung nasaan ka man, sana ay magaling ka na. Heto ang unang bahagi ng perang ibinigay ng iyong ina. Ayokong may utang na loob ako sa inyo. Ibabalik ko ang lahat hanggang sa huling sentimo para lang mapatunayan kong hindi pera ang habol ko sa iyo. Mahal kita at patawad kung kailangan naming lumayo para sa kaligtasan ni Nathaniel. Nanginig ang buong katawan ni Tristan. Ang bawat sobreng nahanap niya ay naglalaman ng parehong mensahe. Ang patuloy na paghuhulog ng pera ni Teresa sa loob ng 6 na taon, na tila ba isang tahimik na pagsusumamo para sa katarungan. Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Teresa sa paglalaba at pagluluto ng bibingka ay narito, sunog at itinatago ng sarili niyang ina. Isang malakas na kalabog ang narinig sa sahig ng mabitawan ni Tristan ng kahon. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang kanyang ina ay hindi siya iniligtas. Inilayo siya nito sa kaisa-isang katotohanang magpapasaya sa kanya. Anong ginawa mo? Bulong ni Tristan sa dilim, habang ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at pagsisisi. Walang mas masakit na katotohanan kaysa sa matuklasan na ang kaisa-isang tao na dapat mong pagkatiwalaan ay siya palang arkitekto ng iyong kalungkutan. Hawak pa rin ni Tristan ang mga sunog na labi ng mga sobre ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng puot na nararamdaman para sa sariling ina. Ang bawat sentimong itinatago rito ay tila mga saksi sa bawat patak ng pawis at luha ng babaeng sinira nila ang buhay. Sa kabilang dako ng mansyon, naririnig niya ang marangyang tawanan ni Doña Amalia habang nakikipag-usap sa telepono. Tila ba walang batang nawalay sa ina at walang buhay na dinurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang si Tristan ay pilit na binubuo ang mga piraso ng nakaraan, si Attorney Mateo naman ay kasalukuyang binabaybay ang isang masikip na eskinita sa Tondo. Kasama niya si Teresa, na pansamantalang nakalaya sa tulong ng piyansang inilaan ng abogado. Ang kanilang pakay ay hanapin si Gina, ang dating assistant ni Doña Amalia, na biglang naglaho 6 na taon na ang nakalilipas. Dito po siya nakatira, attorney. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Si Gina ang huling taong nakausap ko sa ospital
bago ako pinalayas ni Doña Amalia. Siya ang nakakita sa lahat. Narating nila ang isang barong-barong na gawa sa tagpi-tagping yero. Sa loob, nakita nila ang isang babaeng mukhang matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad, ang mga mata ay puno ng takot nang makita ang mga hindi kakilala. Si Gina ito. Matapos siyang sibakin ni Amalia nang walang kahit anong benepisyo, nabuhay siya sa pagtatago. Natatakot na baka muli siyang balikan ng makapangyarihang pamilya ilustre. Gina, hindi kami narito para saktan ka. Panimula ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Narito kami para sa katarungan. Alam mo ang ginawa ni Doña Amalia, 6 na taon na ang nakalilipas. Alam mo na hindi kusa ang pag-alis ni Teresa. Nang makita ni Gina ang namumugto at nagmamakaawang mga mata ni Teresa, tila bumigay ang kuta ng takot sa kanyang puso. Patawarin mo ako, Teresa. Wala akong nagawa noon. Binantaan ni Madam ang pamilya ko. Pero hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng lihim na ito sa gabi-gabi. Noong gabi ngayon sa ospital, hindi lang pera ang inalok niya sa'yo. Wika ni Gina, ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig ko si Madam na nag-utos sa isang tauhan na patayin ang oxygen ng anak mo sa ICU kung hindi ka pipirma. Ginamit niya ang buhay ni Nathaniel para makuha ang gusto niya at ang aksidente ni Sir Tristan. May mga dokumento akong nakita na nagsasabing alam ni Madam na may depekto ang helicopter pero hinayaan niya pa ring lumipad ang anak niya dahil iyon lang ang paraan para malayo siya sa'yo. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang sakit ay tila isang malaking alon na muling lumunod sa kanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagtatapat ni Gina. Lumapit ang dating assistant sa isang sulok ng kisame at kinuha ang isang maliit na digital recorder na nakabalot sa plastic. Itinago ko ito para sa sarili kong proteksyon. Bulong ni Gina. Nariyan ang lahat. Ang boses ni Madam habang binibigyan ka ng ultimatum sa loob ng sasakyan. Ang bawat salita ng kanyang pananakot. Nang pindutin ni Mateo ang play button, ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, malamig, malupit, at walang puso. Ang bawat salitang binitawan nito ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat kasinungalingang itinayo ng mga ilustre sa loob ng 6 na taon. Ano ang gagawin natin dito, attorney? Tanong ni Teresa, habang ang apoy ng determinasyon ay nagsisimulang sumiklab sa kanyang mga mata. Ito ang magiging sandata natin sa harap ng buong bansa, Teresa. Sagot ni Mateo. Sa darating na anibersaryo ng Ilustre Group, ihahain natin ang katotohanan sa isang pilak na bandahado. Ngunit sa labas ng barong-barong, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaalis mula sa anino. Tila ba ang bawat hakbang nila ay muli nang nababantayan. May mga gabi na ang ningning ng mga diamante ay hindi sapat para itago ang dilim ng isang kaluluwa. Sa loob ng marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Maynila, ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang puting bulaklak at mga kristal na chandeliers na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag. Ito ang ika-60 anibersaryo ng Ilustre Group of Companies. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay naroon, suot ang kanilang mga pinakamahal na barong at gown, habang ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang pinggan ay tila isang musikang sumasabay sa mga plastik na ngiti ng mga panauhin. Sa gitna ng lahat ng ito, si Doña Amalia ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang pribadong silid. Suot niya ang isang kulay gintong terno na bordado ng mga perlas. Habang inaayos niya ang kanyang kwintas, tinitingnan niya ang kanyang refleksyon ng may pagmamalaki. Para sa kanya, ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng kumpanya. Ito ang gabi ng kanyang ganap na tagumpay. Sa tabi niya, nakaupo si Nathaniel sa isang maliit na upuan. Suot ang isang maliit na taksido. Ang bata ay tahimik.
Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang maliliit na kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan na tila isang bilanggo ng karangyaan. Tandaan mo, Nathaniel, bulong ni Amalia habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Ikaw ang susunod na hari ng kumpanyang ito. Huwag mong kakalimutan na ang pamilya ilustre ang nagligtas sa iyo mula sa putikan. Ngayong gabi, ipakikilala kita sa buong mundo bilang kaisa-isang tagapagmana. Hindi sumagot si Nathaniel. Ang tanging nasa isip ng bata ay ang mainit na yakap ng kanyang ina at ang amoy ng usok ng bibingka sa pangasinan. Mga bagay na hindi kayang bayaran ng lahat ng gintong nakapaligid sa kanya. Pumasok si Tristan sa silid. Ang kanyang muka ay tila inukit sa bato. Walang kahit anong emosyon na mababasa. Tiningnan niya ang kanyang ina. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi paggalang ang naramdaman niya, kundi isang matinding pandidiri. Alam na niya ang lahat. Alam na niya ang tungkol sa mga sulat, ang tungkol sa pananakot sa ICU, at ang tungkol sa depektong helicopter. Ngunit pinili niyang manahimik. Hanggang sa tamang sandali. Handa ka na ba, Tristan? Tanong ni Amalia. Ang kanyang nangiti ay abot hanggang tenga. Ito ang gabi na muling mabubuo ang pangalan ng ating pamilya. Handa na ako, ma. Maikling sagot ni Tristan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Hawak ang USB na naglalaman ng katotohanan. Higit pa sa inaakala mo. Samantala, sa labas ng hotel, isang lumang van ang dahan-dahang huminto sa gilid ng kalsada. Sa loob nito, nakaupo si Teresa kasama si Attorney Mateo at Gina. Nakasuot si Teresa ng isang simpleng itim na gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ngayong gabi, kukunin niya ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa kanya. Ang kanyang anak. Nakaayos na ang lahat, Teresa. Bulong ni Mateo. Ang technician sa loob ay kasama natin. Sa sandaling magsimula ang video presentation ni Doña Amalia, doon natin ilalabas ang alas natin. Para sa katarungan, bulong ni Teresa. Nagsimula nang magdilim ang mga ilaw sa loob ng ballroom. Ang mga panauhin ay nagsimulang tumahimik habang umaakyat si Doña Amalia sa entablado. Hawak ang mikropono sa ilalim ng isang spotlight na tila nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang anghel. Ang musika ay nagsimulang tumugtog ng marahan, isang madamdaming himig na naghahanda para sa isang sorpresa. Mga kaibigan, pamilya at mga kasosyo, panimula ni Amalia, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring emosyon. Ngayong gabi, bago natin silipin ang kasaysayan ng Illustre Group, nais ko munang ipakilala sa inyo ang bagong pag-asa ng aming pamilya. Ngunit sa likod ng malaking screen, ang technician ay dahan-dahang nagpalit ng file. Ang orihinal na video ng kasaysayan ng pamilya ay napalitan ng isang madilim at magaspang na recording. Ang mga ilaw sa paligid ay biglang kumislap at ang boses na unang narinig sa buong ballroom ay hindi ang boses ng host, kundi ang malupit na boses ni Amalia mula sa nakaraan. Pirmahan mo ito o mamamatay ang anak mo sa loob ng ICU. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ang isang malakas na bulungan ang sumabog sa bawat mesa. Ang bawat salitang lumalabas sa mga dambuhalang speaker ng ballroom ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Amalia. Ang kanyang boses, na puno ng puot at pananakot mula sa nakaraan, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Binabasag ang imahe ng isang banal at mapagmahal na matriarka na 6 na taon niyang maingat na binuo. Patayin niyo ang tunog na yan. Isang paninira lamang ito. Sinungaling ang gumawa nito. Sigaw ni Amalia habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak sa mikropono. Ang tunog ng kanyang sariling pagsigaw ay humalo sa tunog ng audio recording na lumikha ng isang nakatutulig na kaguluhan sa loob ng ballroom.
Ang mga panauhin na kanina lamang ay nagpupuri sa kanya, ngayon ay nagbubulungan at ang ilan ay tumayo na sa kanilang mga upuan para mas makita ang nangyayari sa entablado. Ngunit hindi tumigil ang tekniko. Sa halip na mamatay ang tunog, ang malaking LED screen sa likuran ni Amalia ay nagbago. Hindi na ito ang kasaysayan ng Illustre Group. Lumabas sa screen ang mga dokumento ng bangko, mga transfer records na nagpapatunay ng panunuhol sa mga doktor, at ang serya ng mga nasunog na liham at pera na ipinadala ni Teresa sa loob ng 6 na taon. Ang bawat ebidensya ay tila isang pako na ibinabaon sa krus ng kanyang kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang liwanag mula sa labas ang tumama sa figura ng isang babae, si Teresa. Naglalakad siya ng dahan-dahan patungo sa entablado. Ang kanyang simpleng itim na gown ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reynang nagbabalik para bawiin ang kanyang trono. Sa tabi niya ay si Attorney Mateo. Bit-bit ang mga orihinal na papeles na magpapatunay sa lahat. Nang makita ni Teresa si Nathaniel sa itaas ng entablado, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Nathaniel, anak, narito na si Mama. Security! Ilabas ang babaeng iyan. Baliw siya. May sakit siya sa isip. Galing ni Amalia. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit at takot. Ang kanyang magandang terno ay tila hindi na kayang itago ang halimaw na nasa loob niya. Sige, subukan niyo siyang hawakan. Ang boses ni Tristan ay umalingaw-ngaw mula sa gilid ng entablado. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng paghatol habang nakatingin sa kanyang ina. Subukan niyo siyang saktan at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niyo ngayong gabi. Tristan, anak, pinagkakaisahan nila ako. Pakana ito ng babaeng iyan para makuha ang yaman natin. Pagmamakaawa ni Amalia, pilit na humahawak sa braso ni Tristan. Dahan-dahang tinanggal ni Tristan ang kamay ng kanyang ina. Ang bawat daliri ng matanda ay tila isang maduming bagay na ayaw na niyang madikit sa kanyang balat. Sapat na, Ma. Nakita ko ang mga sulat sa fireplace. Narinig ko ang recording. Nakausap ko na si Gina. Ang tanging baliw sa silid na ito ay ikaw. Dahil akala mo ay mananatiling nakabaon ang katotohanan habang buhay. Sa puntong ito, pumasok ang ilang mga unipormadong pulis sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng paparating na hatol. Si Attorney Mateo ay lumapit sa mga pulis at inabot ang mga dokumento. Doña Amalia Illustre, inaresto ka dahil sa kasong kidnapping, falsification of public documents at child abuse. Wika ng opisyal ng pulisya. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumabog sa buong ballroom. Ang mga kamera ng mga reporter na naroon ay walang tigil sa pagkuha ng mga litrato. Ang dapit hapon ng kapangyarihan ni Amalia ay tuluyan ng dumating. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang lumaban, sumisigaw ng mga malulutong na mura laban kay Teresa hanggang sa marinig ang tunog ng bakal na posas na lumapat sa kanyang mga pulso. Napanood ni Tristan ang mag-ina mula sa malayo. Ang kanyang puso ay punong-puno ng hiya at sakit. Ang tagumpay ng katarungan ay may kasamang pait ng pagkakaalam na ang sarili niyang ina ang sumira sa kanilang kaligayahan. Habang hinihila palabas si Amalia ng mga pulis, ang bawat panauhin ay tumatabi. Tila ba ang babaeng kanina lang ay kanilang hinahangaan ay naging isang salot na ayaw nilang mahawakan. Ang ningning ng ballroom ay tila naging madilim. Iniwan ang mga ilustre sa gitna ng isang iskandalong hindi na nila kailanman matatatakasan. Ang bawat yabag sa loob ng malaking mansyon ng mga ilustre ay tila naging isang malakas na tunog ng paghatol. Wala na ang musika, wala na ang mga plastik na tawanan, at wala na ang kinang ng mga diamante. Ang natira na lamang ay ang amoy ng luma at malamig na hangin sa loob ng mga silid.
na naging saksi sa napakaraming kasinungalingan. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Tristan, nakatingin sa portrait ng kanyang pamilya na tila ba ang bawat pintura rito ay dahan-dahang natutuklap. Narating ni Tristan ang maliit na pansamantalang tinutuluyan ni Teresa at Nathaniel bago ang kanilang nakatakdang pag-alis pabalik sa Pangasinan. Pagpasok niya sa pintuan, sumalubong sa kanya ang amoy ng sabon at malinis na tela. Isang amoy na napakalayo sa mabigat na atmosfera ng kanyang mansyon. Nakita niya si Teresa na maingat na nagtutupi ng mga damit ng bata. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng katahimikan at dangal. Teresa, ang boses ni Tristan ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Humakbang siya palapit, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Huwag muna kayong umalis. May inihanda akong bahay para sa inyo. May mga doktor na titingin kay Nathaniel. Lahat ng kailangan nyo, ibibigay ko. Dahan-dahang tumigil si Teresa sa kanyang ginagawa. Hindi siya lumingon agad, ngunit ang panginginig ng kanyang mga balikat ay sapat na para malaman ni Tristan ang tindi ng bagyong namumuo sa loob nito. Nang humarap siya, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang matinding pagkapagod na mas masakit tingnan kaysa sa anumang puot. Bahay? Pera? Mga doktor? Ang tanong ni Teresa ay tila isang marahang pagtawa na walang halong saya. Sa tingin mo ba, Tristan, pagkatapos ng 6 na taon ng pagtitiis sa putikan, ang mga bagay na yan ang kailangan namin? Ang kailangan ni Nathaniel ay hindi isang palasyo na gawa sa kasinungalingan. Ang kailangan niya ay ang kapayapaan na kinuha niyo sa amin. Gusto kong bumawi, Teresa. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng pagmamahal ko kay Mama. Pagsusuma mo ni Tristan hanggang sa maramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa harap ng babaeng minsan niyang minaliit, ang makapangyarihang bilyonaryo ay dahan-dahang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Tristan, tumayo ka riyan. Ang utos ni Teresa ay walang emosyon. Ang pagluhod mo ay hindi makakabalik sa 6 na taon na hindi ka nakita ng anak mo. Ang pagluhod mo ay hindi makakatanggal sa takot sa mga mata ni Nathaniel tuwing makikita ka niya. Ang patawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lang sa hiningi mo. Ito ay isang bagay na kailangang pagtrabahuan. Lumabas si Nathaniel mula sa maliit na kwarto, bit-bit ang kanyang lumang backpack. Nang makita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa sahig, napatigil ang bata. Hindi siya lumapit. Nanatili siyang malapit sa pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Aalis na po ba tayo, Mama? Tanong ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang munting tinig ng katotohanan. Oo, anak. Babalik na tayo sa Pangasinan. Doon sa kung saan tayo ay malaya. Sagot ni Teresa habang hinahawakan ang kamay ng bata. Tumingin si Teresa kay Tristan sa huling pagkakataon. Huwag mo kaming hanapin, Tristan. Hayaan mo muna kaming huminga. Ang mga sugat na ginawa ng pamilya mo ay malalim at ang pananatili mo sa tabi namin ay tila pagbuhos ng asid sa mga sugat na yon. Hayaan mong ang panahon ang humusga kung karapat-dapat ka pang tawaging papa. Binuhat ni Teresa ang kanilang mga gamit at lumakad palabas. Iniwan si Tristan na mag-isa sa gitna ng silid. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang pinal na hatol. Ang katahimikan na naiwan ay tila bumibigat sa bawat segundo. Habang ang bilyonaryo ay nananatiling nakaluhod, napapalibutan ng kanyang kayamanan na ngayon ay wala ng silbi at kahulugan. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalsada, kung saan ang taxi, kinalululanan ni Teresa ay papalayo na, patungo sa isang bagong simula na malayo sa dilim ng Maynila. Ang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang simoy ng hangin sa Pangasinan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan. Lumipas ang ilang buwan, at ang ingay ng Maynila
ay tila naging isang malabong panaginip na lamang para kay Teresa. Sa kanyang muling pagtayo, hindi na siya ang takot na babaeng tumatakbo sa ulan. Siya na ang pundasyon ng isang maliit, ngunit masayang tahanan para kay Nathaniel. Isang hapon, habang abala si Teresa sa pag-aayos ng kanyang mga panindang kakanin, isang pamilyar na anino ang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Ngunit sa pagkakataong ito, walang marangyang sasakyan ang kasunod nito. Walang mga tauhang nakauniporme. Nakatayo roon si Tristan, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang balat ay bahagyang nangitim sa ilalim ng sikat ng araw, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng kayabangan. Teresa, maari bang makahingi ng isang pirasong bibingka? Ang tanong ni Tristan. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng kapakumbabaan. Hindi sumagot si Teresa, ngunit iniabot niya ang isang mainit na kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Pinanood niya si Tristan habang nauupo ito sa isang maliit na bangko sa tabi ng kalsada, kasama ng mga ordinaryong magsasaka at mangingisda. Napag-alaman ni Teresa mula kay Aling Nena na iniwan na ni Tristan ang pamamahala ng kanilang korporasyon sa kanyang pinsan at nagtayo ng isang maliit na opisina ng libreng serbisyong legal para sa mga mahihirap sa kalapit na bayan. "Bakit ka pa narito, Tristan?" tanong ni Teresa sa dulo ng araw habang nililinis niya ang kanyang mesa. "Hindi ba't mas nababagay ka sa mga gusaling kristal sa Makati?" "Ang kailangan ko ay hindi ang taas ng gusali, Teresa, kundi ang lalim ng kapatawaran," sagot ni Tristan habang tinutulungan siyang magligpit ng mga gamit. "Hindi ako narito para pilitin kang bumalik. Narito ako para matutunang maging isang ama. At kung papayagan mo, isang kaibigan." Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi ng araw-araw na buhay sa nayon si Tristan. Siya ang taga-igib ng tubig ni Aling Nena, ang taga-ayos ng mga bakod na nasira ng bagyo, at ang tahimik na tagapakinig sa mga kwento ng mga bata sa eskwelahan. Hindi niya ginamit ang kanyang pera. Ginamit niya ang kanyang mga kamay. Isang gabi, habang natutulog si Nathaniel sa loob ng dampa, lumabas si Teresa sa beranda at nakita si Tristan na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, tinitingnan ang mga bituin. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng marahang paghampas ng mga alon sa pampang at ang huni ng mga kuliglig. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting paglambot ng kanyang puso. Nakita niya ang pagbabago, hindi sa mga salita, kundi sa bawat patak ng pawis ni Tristan habang nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Lumapit siya at tumabi sa lalaki. Sapat na ang layo para sa respeto, ngunit sapat na rin ang lapit para maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa. "Hindi ko pa kayang sabihing maayos na ang lahat, Tristan," bulong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig din sa mga bituin. "Ngunit nakikita ko ang pagsisikap mo at nakikita ni Nathaniel na hindi ka na ang taong kinatakutan niya." Dahan-dahang hinawakan ni Tristan ang kamay ni Teresa, isang dampi na tila humihingi ng permiso. Hindi inilayo ni Teresa ang kanyang kamay. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Isang tahimik na kasunduan na ang paghilom ay nagsisimula na. Pumasok si Tristan sa loob ng dampa sandali para tingnan ang natutulog na si Nathaniel. Yumuko siya at nag-iwan ng isang mabilis at maingat na halik sa noo ng bata. Ang bawat hininga ni Nathaniel ay tila isang pangako ng bagong bukas. "Mahal ko kayo," bulong ni Tristan sa hangin bago lumabas. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na sa tamang panahon, ang sugatang pamilyang ito ay muling mabubuo sa ilalim ng liwanag ng katotohanan at pag-ibig. Ang langit sa Pangasinan ay nababalot ng kulay rosas at lila habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abot tanaw. Sa dalampasigan, ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang banayad na himig ng pasasalamat. Wala na ang kaba, wala na ang takot, at wala na ang bigat na 6 na taon na dinala ni Teresa sa kanyang mga balikat.
Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakatayo ang isang maliit ngunit matibay na bahay na gawa sa kawayan at semento. Ito ang bagong simula ni na Teresa at Tristan. Sa harap ng bahay, isang maayos na pwesto ng bibingka ang nakatayo, kung saan ang mga tao sa nayon ay nakapila para sa tanyag na kakanin ni Teresa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa sa pagluluto. Sa tabi niya, si Tristan ay abalang nag-aayos ng mga uling. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro papel lamang ang hawak, ngayon ay sanay na sa init ng apoy at sa magaspang na trabaho sa probinsya. Tristan, dahan-dahan lang sa uling, baka masunog ang ilalim. Nakangiting paalala ni Teresa habang maingat na ibinubuhos ang hinalong galapong sa mga hulmahan. Opo, boss, biro ni Tristan na nagdulot ng mahinang tawanan sa mga mamimili. Ang kanyang tawa ay malaya. Walang bakas ng pilit o kaplastikan. Ang bawat sentimo na kinikita nila mula sa pagtitinda ay tila mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa mga milyon-milyong pisong kinikita ng Illustre Group noon. Lumapit si Nathaniel, bit-bit ang isang tray ng mga baso ng malamig na palamig. Ang bata ay masigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at ang kanyang pangangatawan ay mas malusog na kaysa noon. Papa, uminom ka muna. Baka pumapagod kayo ng husto, sabi ni Nathaniel sa isang tinig na puno ng pagmamahal. Napatigil si Tristan sa kanyang ginagawa. Ang salitang papa ay tila isang musika na hindi niya kailanman pagsasawaang pakinggan. Hinawakan niya ang balikat ng anak at ngumiti ng buong puso. Salamat anak, basta para sa inyo ni Mama, hindi napapagod si Papa. Nabalitaan nila mula kay Attorney Mateo na si Doña Amalia ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang parusa sa loob ng kulungan. Bagaman may pait pa rin ang nakaraan, pinili ni na Tristan at Teresa ang landas ng patawad, hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil karapat-dapat ang kanilang mga puso sa kapayapaan. Ang katarungan ay naibigay na ng batas at ang natitirang bahagi ay ipinaubayan na nila sa tadhana. Nang sumapit ang gabi at magsialisan na ang mga mamimili, naupo ang tatlo sa isang mahabang bangko sa labas ng kanilang bahay. Ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita ang saya sa kanilang mga mukha. Isang marahang hangin ang umihip, nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at dagat. Dahan-dahang inihilig ni Teresa ang kanyang ulo sa balikat ni Tristan. Nararamdaman niya ang matatag na tibok ng puso ng lalaki, isang tibok na nangangako ng katapatan at proteksyon. Hinawakan ni Tristan ang kamay ni Teresa, ang kanilang mga daliri ay magkakakabit, tila isang simbolo ng dalawang buhay na muling pinag-isa ng tadhana pagkatapos ng isang malakas na dilubyo. Salamat sa muling pagtanggap sa akin, Teresa. Bulong ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dito, sa gitna ng payak na buhay na ito, nahanap ko ang tunay na kayamanan. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, Tristan. Sagot ni Teresa, habang nakatingin sa malayo. Nasusukat ito sa kung gaano kakahandang manatili sa tabi ng mga mahal mo, kahit gaano pa kahirap ang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng Pangasinan, ang pamilyang Illustre ay wala na. Ang natira na lamang ay ang pamilya ni na Tristan at Teresa, isang pamilyang binuo ng luha, pinatibay ng hirap, at ngayon ay nabubuhay sa liwanag ng isang bagong umaga. Ang bawat hininga nila ay tila isang awit ng pag-asa, isang paalala na sa likod ng bawat madilim na ulap, ang araw ay muling sisikat para sa mga pusong marunong magmahal at magpatawad. Ang buhay ay parang pagluluto ng bibingka sa ilalim ng ulan. Kailangan mo ng tamang init ng apoy para hindi ito mabasa at kailangan mo ng sapat na tiyaga para hintayin ang paghinog nito sa gitna ng dusa. Isang taon na ang lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang pamilya Illustre. Sa loob ng isang maliit na paaralan sa Pangasinan, nagaganap ang isang simpleng selebrasyon. Si Nathaniel, na ngayon ay 7 taong gulang na, ay nakatayo sa entablado upang tanggapin ang kanyang parangal
bilang most outstanding student. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, hindi dahil sa medalya sa kanyang leeg, kundi dahil sa 2 taong nakatayo sa harap ng entablado na walang tigil sa pagpalakpak. Nakatayo roon sina Teresa at Tristan, magkahawak kamay. Wala na ang mga mamahaling hiyas, wala na ang mga barong na gawa sa seda. Ang suot nila ay mga simpleng damit na angkop sa buhay probinsya. Ngunit ang kislap sa kanilang mga mata ay mas mahigit pa sa ningning ng kahit anong diamante sa Maynila. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ang pamilya patungo sa pampang ng dagat kung saan nakatayo ang kanilang maliit na bahay. Sa malayo, nakikita ang mga mangingisda na dahan-dahang hinihila ang kanilang mga lambat, isang simbolo ng pagtitiyaga at biyaya. Mama, Papa, tingnan niyo po ang medalya ko. Masayang wika ni Nathaniel habang ipinapakita ang kanyang nakuhang parangal. Sabi po ni teacher, ang sipag ko raw po. Dahil yan, sa pagmamahal ng mama mo, anak. Sagot ni Tristan habang binuhat ang bata at inilagay sa kanyang mga balikat. At dahil sa tapang na ipinakita mo, noong tayo ay nagkakalayo pa. Naupo ang 3 sa buhanginan habang ang dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa paligid. Dito, sa harap ng malawak na karagatan, tila nasagot na ang lahat ng mga katanungang minsan ay dumurog sa kanilang mga puso. Nahanap na ba nila ang kapatawaran? Oo. Pinatawad ni Teresa si Tristan, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa rehas ng nakaraan. Pinatawad ni Tristan ang kanyang sarili, hindi dahil madali ang magkamali, kundi dahil napatunayan niyang ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat patak ng pawis at sa bawat sakripisyo para sa pamilya. Kahit si Doña Amalia, sa loob ng kanyang malamig na selda, ay kasama sa kanilang mga panalangin tuwing gabi. Isang hiling na sana ay matagpuan din nito ang kapayapaan sa gitna ng kanyang pagkakamali. Nahanap na ba nila ang binhin, kapayapaan? Ang kapayapaan para sa kanila ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng bawat isa sa gitna ng kahit anong unos. Ang kapayapaan ay ang tunog ng tawa ni Nathaniel, ang amoy ng kakanin sa umaga, at ang mainit na haplos ng kamay sa gabi. Anong bayhak aral? Ang iniwan ng kanilang kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account o sa taas ng katayuan sa lipunan. Ang tunay na yaman ay ang utang na loob na ibinibigay natin sa ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng katapatan at pag-aalaga. Na ang pag-ibig, kapag ito ay totoo, ay kayang bumangon mula sa putikan, kayang lumipad sa gitna ng bagyo, at kayang muling sumibol kahit sa pinakamahirap na lupa. Mahal kita, Teresa, bulong ni Tristan habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Mahal din kita, Tristan, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Dito tayo magsisimula at dito tayo tatanda sa piling ng ating anak at ng ating mga pangarap. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim at sa loob ng kanilang maliit na dampa, ang liwanag ng isang simpleng lampara ay nagbibigay ng init. Ang apoy ng pag-asa ay mananatiling naglalagablab, hindi na bilang isang marka ng puot sa balat, kundi bilang isang liwanag na gagabay sa kanilang landas habang buhay. Natapos na ang ating paglalakbay sa ilalim ng dapit hapon sa Pangasinan, kung saan ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang bulong ng pagpapatawad at pag-ibig na muling nabuo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa unang patak ng ulan hanggang sa huling dabangiti ni Teresa at Tristan. Aaminin ko sa inyo, habang isinusulat ko ang bahaging kailangang iwan ni Teresa ang kanyang dangal sa gitna ng putikan sa labas ng ospital para lamang iligtas ang buhay ni Nathaniel, tumulo rin ang aking mga luha. Ang bawat salitang inyong narinig ay hinugot ko mula sa tunay na damdamin at malalim na pagninilay sa mga Teresa sa ating totoong buhay, mga inang handang maging kalasag
sa gitna ng dilubyo, kahit pa ang sarili nilang puso ang madurog. Ang buhay natin ay parang ang pagluluto ng bibingka sa gitna ng malakas na ulan. Kailangan nating dumaan sa matinding init ng nagbabagang uling ng pagsubok at basain ng malamig na bagyo ng panlilinlang. Ngunit sa huli, ang tamis ng ating paninindigan ang siyang magsisilbing pagkain para sa mga pusong nagugutom sa katarungan. Ang bawat lamat sa ating pagkatao ay hindi kapintasan, kundi mga bakas ng ating katapangan na harapin ang bukas. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, magagawa niyo rin bang buksan muli ang inyong puso para sa isang taong naging bahagi ng inyong pinakamadilim na gabi? O sapat na ang katarungan para tuluyan na nating isara ang pinto ng nakaraan? Habang pinapakinggan niyo ang huling bahagi ng audio na ito, nasaan po kayo ngayon? Marahil ay abala sa pag-aayos ng bahay, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi niyo naman po ang inyong mga saloobin sa aming comment section. Dito sa ating munting komunidad, bawat boses ay mahalaga at bawat kwento ay may puwang na mapakinggan. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng buhay. Naway manatili kayong matatag, puno ng pag-asa at laging may baon na pagmamahal sa inyong mga puso. Pamagat ng kwento. Ang alab ng pag-ibig sa gitna ng unos paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.